What's up mga kabit? Kamusta kayo guys? Nako, ang tagal nating walang kryptuhan. Don't worry, marami tayong mga podcast na paparating na i-interviewin. Marami kayong matututunan doon. And at the same time guys, no, meron lang akong gustong i-announce sa inyo. Nakikita nyo to, meron tayong prize pool na $35,000. Ang dami na nating nabigay na pang pondo. In-announce ko yun sa TikTok kung makikita nyo guys. At tingnan natin guys ha, check natin tong account na to sa TikTok. Ito, panoorin nyo yung trading tips ha. Ang ganda na sinabi ko dito. But besides that, itong FXGT na to, na content sa baba, itong FXGT na to, at saka yung isa pa FXGT, in-announce ko guys yung mga pinondohan. Okay, ito rin, ito, yung first, yan, FXGT first. Diyan ko in-announce yung mga winners, siguro mga more than 10 na, no? Pero meron pa tayong natitira na pupuntahan ng tigong 100,000. But again, hindi yan ang pag-usapan natin ngayon. Bonus pa, may another bonus. Meron tayong first official trading competition. Nakalagay dito, unang-una, okay, na competition na gagawin natin dito sa FXGT Forex platform. Okay, 35,000 pool. Merong 50 winners. So, meron na tayong pinapamigay na 10. Meron pang another 10. Tigo $100 yan. Bahala ka. Actually, Gcash ko na nga lang yung iba. Hindi ko na pinasok sa mga accounts nila. Sin-send ko na lang kasi yung iba nahihirapan mag-verify. Pero pinapadali na nila yung verification, no? Kung hindi ka papasok dito, meron dyang link sa description. Pwede ka pa mag-register na FXGT. I'm sure pinapadali na nila yung verification kasi nga naalala nyo nag-podcast sila before dito. And paano ba yung mechanics na yan? Silipin natin dito. Alisin ko lang to para hindi ko maharangan. So, date of registration, September 4, and then yung registration date is 18. Okay, hanggang doon. Kasi bakit magsisimula yung competition ng trading? Okay, yung mga napondohan din dyan, pwedeng pumasok. Kaya lang guys, ang minimum balance requirement dito sa competition natin is $200. Okay, so more or less, mga 10,000 yan pag pineso mo, no? Kung hindi ka naman pumasok, pwede mo naman yan i-withdraw anytime, no? Kung nag-deposit ka, hindi ka nakasali or what, you can still get it back. Or kung yung mga panalo mo, pwede mo kunin. Ang competition date is October 10. So, medyo malayo pa. So, start yan. Pag nag-trade ka na, ito yung mga pwede mong gawin, no? Pwede ka mag-gain ng 1,000. I'm sure parang paunahan yatang maka-gain itong gains na 1,800. So, does it matter kung 200 USDT lang yung yung pinasok mo, walang problema. So, eligible accounts na pwede, ECN, and then Pro accounts. Eligible platforms, MT4 and MT5. So, again, yung mga wala pa, pwede kayo mag-register sa link. And yun nga, may mga choices kayo kung ano ang mga accounts na pwede nyong gamitin, no? Does it matter din kung ano yung iti-trade nyo, basta as long as kumita ka ng ganon, yung mga nakita natin sa form kanina. Ito yung mga accounts nila, may Pro, ECN. Ito yung dalawang pwede mong gamitin na accounts para maka-join ka dun sa competition. Anyway, it's just a trading competition, no? Libre na yan. Yung kinita mo, sa'yo naman yun, and then may additional bonus ka pa na, ayan, yung first place, $6,000, more or less 300,000 plus yan. Ito naman, 200,000 plus. 3,000 nasa 150K yan, and then 100K pababa. Ayan. So, ito yung mga winners rewards. And kung ibababa ko pa yan, sobrang daming mabibigyan ng 250 USDT. And at the same time, may mga 200 din. Ayan guys, may mga 200 din. Sa 45 yung pagbibigyan ng mga pondo. So, might as well, alam mo yun, libre lang din naman. Wala namang bayad sumali. Mag-register ka lang libre, mag-fund ka lang. But again guys, fun to say, no? Nakalagay na rin naman dito na trading is very risky. Kung hindi ka pa experienced trader, I highly suggest na huwag ka muna sumali. Kumbaga mag-aral ka muna na maigi bago ka pumasok. At least meron ka pa naman, no? Sa September 20 pa naman mag-i-start dyan, no? Kung nag-fund ka o nag-entry ka o nag-register ka. So nakalagay nga dito guys sa ilalim, pag zoom out ko to, no? May nakalagay dyan na trading is very risky. Trading is very risky. This is not an investment advice. And again, karagdagan lang guys, no? Sa tips kung papaano, I suggest panoodin nyo tong video na ito. Coach, pag-guide naman for beginners yung mga gusto mag-trade, sige. Kung may oras ka, gagayad kita ngayon kung paano ba talaga mag-trade at paano ba hindi masunugan. Number 1, ang tingin nila get rich quick scheme to. Ibig sabihin, pag nag-trade ka, naku, yayaman ka na agad ng mabilis. Hindi po. Yes, pwede ka manalo at saka lumaki yung income mo, pero pwede ka rin matalo. Pangalawa, walang risk management. Kumbaga, kung meron kang 100,000 na kapital, all in mo yun. Hindi ka kumukurot na 1% to 2% lang yung dapat inaalat mo. Tama. Pangatlo, takot mag-cut loss. Yung tipong umaasa pa sa trade nila na pababa na nga ng pababa, ayaw pa nilang pigilan yung bleeding.
So, yun yung isa. Analysis paralysis yung pang-apat. Ibig sabihin, ang dami mong strategy na inaaral. ICT, harmonics, price action. Di mo na alam kung ano yung sarili mong strategy. So, ligaw ka na, hindi mo na ma-enter yung trade sa dami ng inaaral mo at mentors na pinapakinggan mo. Ako, sarili kong opinion doon, humanap ka ng strategy for you. Okay, yung pasok sa'yo. Pag effective na yun, ulit-ulitin mo lang kasi effective na nga eh. Nagpo-profit ka na dun eh. Tama. Ang lima, pasok ka ng pasok sa mga grupo, no, na mga nagbibigay ng signal o sa mga, alam mo yun, umaasa ka lang doon sa mga binibigay nila, binabato nila sa'yo. So, hindi ka nag-aaral sa mga strategy ng iba, sa mga charts ng iba, maganda ikaw mismo ang... Hindi lahat hindi lahat. Doon, no, umalis ka sa mga groups na mga negative, mga toxic, yung mga bash ng bash. Naku po, pansinin mo yung mga tao sa loob ng group na yan. Panay toxic, mahahawa ka doon. Magiging toxic ka, pati buhay mo. Click mo yung mga profile ng mga toxic na mga tao sa group na yan, tinan mo. Mga, ayokong salita. Pang-ani, madami ka masyadong pair na tinatrade, lalo na kung nagsisimula ka lang. Focus ka muna sa 1 or 2, talaga medyo gumagaling ka na, 3 pairs, no? Pag binaster mo kasi yun, yung pairs na yun, doon lang, pwede ka nang pumita eh. Hindi mo kailangan na sobrang dami mong pairs na sunod-sunod, ang dami-dami mong tinitrade, no? Ganun ako mag-trade eh. Pang-pito, tinitingnan mo yung mga panalo ng iba. O kaya nakikita mo, ang lalaki ng panalo namin. Gusto mo maagad ma-achieve yun. So huwag ka mafo-FOMO, huwag ka mabibigla na ang lalaki na kinikita namin. Remember, years of experience bago namin ma-achieve yung ganun. So ikaw, dahan-dahan, okay lang yung mga maliliit na income muna, palaki ng palaki. Pang-walo, no, yung overtrading na tinatawag. Nakikita mo, puro panalo na nangyayari sa'yo. Feeling mo invincible ka na, hindi ka na matatalo. Minsan, no, dahil sa overtrade ka na, ang mangyayari pa yung tinrade mo ng napakadaming panalo, sa isang trade lang matatalo mo siya. So minsan kailangan din mag-pause, mag-stop, or pahinga mo muna yung mind mo. And of course, huwag ka magre-revenge trading. Kasi yung revenge trading na yan, kung natalo ka na, alam mo makakaganti ka. Like ako, sample, pagka nag-trade ako tapos natalo ko, no, minsan ayaw ko pang tumigil eh. Sabi ko, hindi, babawiin ko yan, hindi ako makakatulog kapag di ko binawi yan. Doon pa nadadali, nagiging doble pa yung nagiging talo ko tuloy. Tama yun. Siguro katulad sa number 9, ito yung look for quality trades. Huwag yung machine gun type na lahat ng trades gusto mong pasukin, no? Baka mamaya madali ka doon. So mas maganda na sure ball or parang tinatawag nila na sniper yung entry mo. Ibig sabihin talagang sure na sure ka or headshot yung bato mo, no? So yun lang muna tayo ngayon. Maraming salamat sa mga umabot ng 3 minutes. God bless. Guys, don't get me wrong hindi lahat ng mga signal groups hindi effective, no? May mga signal groups din talaga na mga effective. But again, natatalo pa din. Walang perfect. So, what I'm trying to say is, mas maganda na humanap ka rin ng strategy mo or learn from those signal groups and mga mentors na, alam mo yun, na effective. Kung effective yung strategy niya for you, why not? Gawin mo, di ba? So, be careful. Sana i-apply niyo yun bago kayo pumasok sa mga trading competition and all, no? Kasi trading is very risky. I suggest, aralin muna na maigi. So, yun lang guys. Good luck sa inyo. Maraming salamat po sa oras ninyo. And this is Marvin Fabs again. Kung gusto mo ng mga crypto, usapan, forex, trading, lahat na pag-usapan natin dito. Business, podcast, music, video, lahat na. Guys, don't forget to subscribe on my channel. Thank you sa time mo. God bless you.